Paano malamang hindi mag-exit? Biruin mo, si kapatid na Nelly Di Malanta, ito yung matapang na nandito siya, PSLBB daw. Nandito siya, yung kapatid na Nelly Di Malanta, ito yung matapang na nag-video recording sa sa loob ng lokal na goodbye MCGI. E di ngayon, Brad Badong, sumampa uli ako sa'yo, di ba? Oh. Every time na sasampa ako, merong uling gagawa ng fake account para nanonood sila eh. Nanonood sila eh. Kaya nung pinost ko, shinare ko yung video ni Sis Nelly Di Malanta, pinasok yan. Pinasok yan ng mga fake account at tinitira ko. Sumasagot ako. Kaming dalawa ni Marlon Cruz sumasagot. Ang pinasasagot namin, yung mga aral nyo, na magigiting na aral nyo, ang pinapasagot namin. Eh, ang gusto mong sagutin ko yung nawawalang ulo ng lechon sa sa Piyesta ng Diyos. Yung kasaba cake na nawawala. Kasi nga, food com ako eh. Sabi ko, yan ba yung aral na gusto mong sagutin? Hindi aral yan. Hindi aral yan. Ang sagutin mo ay yung sinasabi ng sugo mo na panatilihan mong aral. Ano yun? Yung debate na walang imikan at ayuno na may lamunan. Yan ang sagutin mo. Hindi yung ulo na nawawala, kasaba na nawawala. Food com ako. Food com ako, kaya yan ang ibabato niya sa akin, di ba? Sabi ko nga sabi ko, wala ka nang maibubuga. Wala na kayong maibubuga, hindi niyo na masagot yan. Pagdating ng oras, nagbura din siya ng fake account niya kasi na-flood na siya eh. Na-flood siya ng mga sagot ko, ng mga pinapasagot ko sa kanya na aral. Hindi niya masagot. Bago sasabihin mo sa akin, sige, sagutin mo to, may nawawalang ulo ng lechon, inuwi mo yung kasaba, inuwi mo yung... Sabi ko, ano? Hindi ako ipokrito para sabihin kong hindi. Binabalot ko talaga yung mga yan dahil kanino? Mayroong mga kapatid dyan na mga walang anuman, may mga kapatid dyan na walang baon para bukas, may mga kapatid dyan na hinaantay yung pamilya nila, nagtitipid. Iabot mo. Iabot mo. Yung mga nag-uuwi nga dyan, actually, yung mga nag-hover dyan sa paligid ko nung nandiyan pa ako Brad, bumulong. Pwede bang akin na kasi yung alagang meron silang care home, halimbawa, may care home sila. Meron kayong budget para dyan sa care home nyo, bakit nyo kinukuha dyan sa mga tira-tira ng food com? Tapos ako ang sisilipin nyo. Diba? Di ba sinilip ka nila doon sa nawawalang ulo ng lechon? Si Ate Cruz nga, isang Piyesta ng Diyos, biro mo, after ng panalangin, hindi pa yata nakakapanalangin, na siya, umuwi na siya, nagbalot na siya ng pagkain. Tapos pagka-uwi niya, ayun nagtae. Sabi nung kaibigan, ito naman kasing si Tita Luz, hindi man lang tinapos yung panalangin, ayan tuloy nagtae siya. Tandaan ninyo, malinaw yung sabi ng Biblia, minalilang nila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino yung mga magulang sa Panginoong tinutukoy na tatalimahin? Igalang mo ang iyong ama at ina, siyang unang utos na may pangako. Anin mo lang, tutuloy mo lang eh. Nagkakaroon lang ng problema because of the chapters and verses. Wala naman pong chapter and verses ang original na Biblia, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, bawal magbawas kahit isang kudlit sapagkat tatanggalan kayo ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Bawal magdagdag, dadagdagan kayo ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Bawal yon. Kung yung maliit na kudlit, bawal alisin, bawal dagdagan. Paano pa yung buong tot ng Biblia? Pagka tinanggal mo yung buong tot ng Biblia, mas malaking danger, mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ni Daniel Rason, biruin mo, malinaw na nakasulat, datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang bumaba, mangaral ng ibang ebanghelyong iba sa ipinangaral namin sa inyo ay matakwil. Buong tot ng talata, yung iminamali, hindi isang kudlit ang inalis. Yung buong tot ang inalis, mga kapatid. Kaya napakalaking danger niyan.
Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga salot at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, ako, you are in great danger. Nasa isa kayong malaking panganib pagka nanatili po kayo dyan. Dahil sabi ng Biblia, hindi ko po sinasabi yon, sabi po ng Biblia yon, mga kapatid. Bawal magbawas, bawal magdagdag. Nang kudlit, maliit na ano po yun, maliit na punctuation po yun. Ito pong inaalis ni Daniel Rason, buong tot ng kasulatan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, maghunos dili kayo. Nakakakilabot ang inyo pong sasapitin pagka nanatili po kayo dyan. Baka magaya kayo sa mga mamamayan ng Sodom at Gomora. Baka magaya kayo sa mga tao noong panahon ni Noe, ni Nunong Noe, na sinabi, magsisi kayo, ganito, ganyan. Nung pinasasakay sila sa nababaliw ka naman nasa bundok yung ba't mo kami pinasasakay? Nung umulan na, saka na sila nagsisisi. So, na po mga kapatid, isa lang po yung ating pong kaluluwa. Pagka na ano po tayo, nalugi po tayo dyan sa salvation, hindi na po natin mababawi yan, mga kapatid. Habang maaga pa, i-secure natin yung ating mga pamilya, mga kapatid. Huwag nating ipagpalit yung iyong mahal na asawa, huwag mong ipagpapalit. Tagal-tagal mong niligawan yan eh. Tapos, kung mo nag-exit, ihiwalayan mo. Dahil sa iyong pagiging panatiko kay Daniel Rason. Bali na yan. Kaya nga sabi sa Jeremias 17:5, sumpain ng taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka na. Pagka inilagak mo ang tiwala mo sa tao. Tama ba, Brad Gilby? Opo, kasi yun nga rin yung yung point ko sana doon sa mag-asawa na matanda, Malyano. Yung taga Cavite kanina, Kumbaga sana tong MCGI, respetuhin nyo na lang yung mga matatanda. Matatanda na yan eh. Pagbigyan nyo na, wag nyo nang i-character assassinate, wag nyo nang siraan, diba? Yung mga, sabi nga niya, yung mga kaibigan nila dati. Ganon din si Doc Fuentes, Doc Summer Fuentes, yung asawa niya, di ba? Yun din yung na-experience niya. Naawa ako sa kanila kasi matanda na sila. Konti na lang din naman ang ilalagi dito sa mundo. Tapos gaganyanin nyo pa. Di ba? Hindi naman makatao yan, MCGI. Kami, itong mga kabataan pa, actually hindi na rin kami mga bata, pero kaming malalakas pa, sige, tirahin nyo, lumalaban talaga kami. Lalaban kami sa inyo. Diba? Pero yung mga matatanda, parang mga magulang nyo na lang yan eh. Irespeto nyo naman. Tignan nyo na lang yung katandaan nila. Tapos pagbigyan nyo na, hayaan nyo na silang tumahimik. Hindi yung sisiraan nyo pa. Pinuhin mo, dati nyo yung kaibigan. Tapos nung umexit lang, sisiraan nyo. Hindi nyo na tinignan yung dating pinagsamahan nyo. Maraming ganyang matatanda, hindi lang yan yung lumantad, marami pang iba yan. Yung tinatawag natin nung nakaraan, si Shirley Apostol, di ba? Yan din, yung time na yan na nag-exit din ako dito, mini-message siya ng mga panatiko dito na huwag kang maniwala kay Jill B. Arandela, huwag kang maniwala sa mga umexit dito sa Saskatoon. Hindi nila alam, nauna pa sa akin umexit, mini-message nila, tumahimik lang. Kaya sabi ko, mali yung ginagawa nyo eh. Kaya maganda yon yung sabi nung mag-asawa kanina na pumunta sila ng KDR, di ba? May story sila doon. Nakita nila yung maganda na yung building, meron ng trend, tapos yung sinasabi nila na, kinokomentan ko lang Badong hindi ko na, yung sinasabi nila na may trend, di man lang sana maisip na pagdating sa senior, ilibre na lang. Total, under din naman yung trend, di ba? Trend-trendan. Oo, sayang yung gas. Oo, yung mga ganung pagkakataon, sabi ko, nakakakurot naman sa, may kurot sa puso, biruin mo yung kaligayahan mo na lang na sana maibibigay dun sa mga matatanda, sana na libre na lang, sana pinagkaloob na lang nila.
Kung yun ng kapatid na matanda na yun, naisip yung ganong sistema, sana na mas naisip ni KDR yun, na ilibre sila. Biruin mo, Brad Gilby. Yun lang simpleng train ride na tren-trenan lang naman sa sa KD Rock. Hindi maisakay yung paano pa kaya magkakaroon ng implementation yung sinasabi niyang ayuda sa mga senior citizen, yung ano ba tawag doon? Yung pension. Tsaka yung pabahay dati. Oo, wala po yan, malabo po yan mga kapatid. Simpleng tren-trenan lang sa tren-trenan lang po yun, hindi po tren talaga, tren-trenan lang. Hindi maisakay na libre yung mga Tapos, magkakaroon ng itong pension, hindi po yan magkakaroon ng ng reality mga kapatid. Hanggang lang po yan. Kaya tingnan mo, Brad JR, no, di ba, ang kwento nung dalawa, mag-asawang matanda. Pumunta daw sila ron, nakita nila na nauna pang naitayo yung building White House. No, White Building. So sabi ko, inisip ko, maganda yan. The more na nag-i-invite sila ng mga bisitang kapatid dyan, the more na rin na may umi-exit kasi nakikita nga yung resulta ng pinagtutulong-tulungan nyo na supposed to be sa hospital at sa ibang gawain na sinasabi nyo, nandiyan. Tapos, every SPBB may umaalis, hindi lang SPBB. Kumbaga, yan ang new normal. Kasi umalis ako right after SPBB din. Yung mga taga-Calgary, na nakasabay ko dyan sa Vancouver, na hindi kami nag-usap-usap, basta ang nalaman lang namin, ang iisa ang layo namin na after SPBB, exit na ako. Kasi yung isang pamilya, nakilala mo na yan, di ba? Yun, si AJ. Yun. Ngayon, ang sabi niya, dadalo pa ako ng SPBB para malaman ko baka nagbago. Sabi ng kapatid. Wala palang pagbabago, sabi ng kapatid sa akin, yung tatay. Wala palang pagbabago. Hindi na ako, wala na, exit na ako. Sabi ko, ganun din ako, Brad, kaya lang nung time na yun, hindi tayo magkausap, nasa likod nyo lang ako. Nasa harap nila ako, palingon-lingon lang ako. Hindi ko sila makausap, gusto ko silang lapitan. At matanong man lang, makamusta. Kaya lang talagang, since si Brad closet, hindi kami makapagkausap. Yun, kinonta ko nga si Brad Joseph Dino kagabi. Busy siya, may work siya Kinonta ko siya, sabi ko nga, ini-invite ko sana ngayon din. Tapos ganun, yung pinuhin mo yung may bagyo, susuguin mo para magbigay ng food pack. Magtinda, hindi magbigay magtinda. Bakit hindi siya magtinda? Yung sumusuko na yun, baka naman mas malakas ka at bata, ikaw ang magtinda. Hindi ba parang tinutokso nyo ang Diyos niyan? Alam nyo na bagyo, tapos pagtitindahin nyo tong kapatid, lalagyan nyo sa kapahamakan. Tama ba yan? Correct. Same thing din dito. Biruin mo yung sinasabi ko sa iyo na mga UNTV na mga employee dyan na walang sweldo. Sabi nyo, di ba? Walang sweldo, walang benefits. Dito sa North Am, ganyan yung mga ginawa sa mga kapatid. Maghanap kayo ng mga segment, inutusan. Maghanap kayo ng mga segment na maiko-contribute natin sa UNTV para meron doon magkaroon ng program. Diba? So ngayon, itong mga kapatid, despite na winter storm, -40, may mga dalang equipment yan. Nag-shooting sila para sa UNTV na may sweldo sila? Wala. Sarili nilang gastos yan, sarili nilang pera, sarili nilang equipment, binili nila yung mga equipment. Walang binili ang UNTV dyan. Pero UNTV word ang nakalagay. Brad Gilby, meron nga kapatid, bakit natin ipapakalat yung boycott na banner? Wala namang nanonood sa UNTV. Sabi niya ganyan, useless na kung ipa-boycott natin kasi wala namang nanonood. Totoo.
Tawa ako ng Ganun, tawa doon sa kapatid. ganun din naman yung wish eh. Ganun yung wish eh. Biruin mo, di ba? Sisiraan nyo ako dito, sasabihan nyo ako ng mga kahalayan, mahalay. Hindi, huwag ka nang lumayo. Manood ka ng wish. Sino yung mga nandun sumasayaw? Di ba sila ang nagpo-promote ng kahalayan? Sasabihin nyo, galit na galit kayo sa mahalay, etc. Ganito, ganyan. O manood ka ng wish. Meron doon. Kung kilala nyo si Dua Lipa, di ba? Yung kumanta ng OST ng Barbie na movie. Nagsimula yan dyan, nung underground pa din yan, si Dua Lipa. Nakita ko yan. Kumanta sa Wish dyan sa Pilipinas. Talagang yung suot, nagtanong ako sa sarili ko, sabi ko, bakit ganon? Pinakanta sa Wish, tapos parang ang tinakpan lang yung dede. Totoo naman eh, kasi hindi niya naman mai-deny eh. May record dyan sa Wish eh. Yan yung mga dati pang tinatanong ko noon pa man. Sabi ko, ba't ganito? Ba't ganyan? Magpapa-concert sila sa Dubai, sa UAE, ni Morissette. Tapos, papupuntahin yung mga kapatid doon na nakagayak, balot na balot. Tapos yung magko-concert sa harap nila is nakabra lang. Sige nga, tapos ang reklamo ng kapatid na taga Dubai, nasabi niya na naguluhan ako. Bakit? Kasi inuna yung concert, nanood kami ng concert, tapos bangag na kami sa pagod bago kami pinagpasalamat. Inuna pa yung yung inuna yung concert. Ang sabi ng kapatid, wala akong problema sa tulungan. Wala akong problema sa pagsuporta dyan sa mga ticket na yan. Pero sana inayos. Inuna sana yung pagpapasalamat, then after pasalamat, nanonood kami, di ba? Okay yun. Hindi yung exhaust na kami, tsaka kami magpapasalamat. Pagdating sa pasalamat, groging-grogi na kami, wala na kaming maintindihan. Asan? Nag-exit. Nag-exit yun. Paano malamang hindi mag-exit? Biruin mo, si kapatid na Nelly Di Malanta, ito yung matapang na nandito siya, PSLBB daw. Nandito siya, yung kapatid na Nelly Di Malanta, ito yung matapang na nag-video recording sa sa loob ng lokal na goodbye MCGI. Hindi ngayon, Brad Badong, sumampa uli ako sa'yo, di ba? Oo. Every time nasasampa ako, merong uling gagawa ng fake account para nanonood sila eh. Nanonood sila eh. Kaya nung pinost ko, shinare ko yung video ni Sis Nelly Di Malanta, pinasok yan. Pinasok yan ng mga fake account at tinitira ko. Sumasagot ako. Kaming dalawa ni Marlon Cruz sumasagot. Ang pinasasagot namin, yung mga aral nyo, na magigiting na aral nyo, ang pinapasagot namin. Eh, ang gusto mong sagutin ko yung nawawalang ulo ng lechon sa sa Fiesta ng Diyos. Yung kasaba cake na nawawala. Kasi nga, food com ako eh. Sabi ko, yan ba yung aral na gusto mong sagutin? Hindi aral yan. Hindi aral yan. Ang sagutin mo ay yung sinasabi ng sugo mo na panatilihan mong aral. Ano yun? Yung debate na walang imikan at ayuno na may lamunan. Yan ang sagutin mo, hindi yung ulo na nawawala, kasaba na nawawala. Food com ako. Food com ako, kaya yan ang ibabato niya sa akin, di ba? Sabi ko nga hindi, sabi ko, wala ka nang maibubuga. Wala na kayong maibubuga, hindi niyo na masagot yan. So, pagdating ng oras, nagbura din siya ng fake account niya kasi na-flood na siya eh. Na-flood siya ng mga sagot ko, ng mga pinapasagot ko sa kanya na aral. Hindi niya masagot. O, bago sasabihin mo sa akin, sige, sagutin mo to, may nawawalang ulo ng lechon, inuwi mo yung kasaba, inuwi mo yung, sabi ko, hindi ako ipokrito para sabihin kong hindi. Binabalot ko talaga yung mga yan dahil kanino? Mayroong mga kapatid dyan na mga walang anuman, may mga kapatid dyan na walang baon para bukas, may mga kapatid dyan na hinaantay yung pamilya nila, nagtitipid. Iabot mo. Iabot mo. Yung mga nag-uuwi nga dyan, actually, yung mga nag-hover dyan sa paligid ko nung nandiyan pa ako Brad, bumulong. Pwede bang akin na kasi yung alagang meron silang care home, halimbawa, may care home sila. Meron kayong budget para dyan sa care home nyo. Bakit nyo kinukuha dyan sa mga tira-tira ng food com?
Tapos But, ako ano, ang sisilipin nyo. but, Diba? Oh, di ba pinilip ka nila doon sa nawawalang ulo ng lechon? Si Ate Luz nga, isang piyesta ng Diyos, biro mo, after ng panalangin, ay hindi pa yata nakakapanalangin, ano na siya, umuwi na siya, nagbalot na siya ng ano ng pagkain. oh. Tapos pagka-uwi niya, ayun nagtae. Sabi nung kaibigan, ito naman kasing si Tita Luz, hindi man lang tinapos yung panalangin, ayan tuloy nagtae siya. Nag-Sharon Cuneta kaagad. Ang hilig nilang sumilip sa ganyan, yung mga magbababalot-balot. Sabi ko, ba't yan ang tinitignan nyo? Oo, sige, nagbalot ako. Oo, wala na tayong pagtatalo dyan. Kanino ba napunta? Hmm. At saka Kanino? wala ka At ba karapatan may bahagi ka doon. totoo. Tsaka may mga makakapagpatunay dyan ng mga nanay na nagsasabi na ito, binigay ni Brad. Guilty, binigay. Alam nyo, madali kayong magsalita. Hindi ko nga alam kung bakit nauwi tayo dito sa pagbabalot ng ng pagkain, di ba? Madali kayong magsalita, lalo na nung huling sport fest dyan, 3 araw. Primo, 3 araw kami nasa kusina. Kasama ko yan si Shirley Apostol. Isa yan sa mga kinuha kong workforce dyan. Kayo kakain na lang sa venue. Hindi nga kami nakapunta dyan sa venue eh. Hindi nga ako nakita ni Reddit lurker dyan, di ba Joseph? Hindi mo ako nakita dyan? Nandyan siya eh. Si Reddit lurker eh. Nandyan siya noong 2023. Yung 3 araw na yun, nakakulong ako sa kusina. Tapos ngayon, kayo mag-aantay na lang nakakain. Bago ngayon, ipupuntos nyo naman sa akin, nawawala yung ulo ng lechon, yung kasaba nawawala. Ay nako, sabi ko. Kung yan ang pinaglalaban nyo, yan yung aral na pinaglalaban nyo, nawawala yung ulo ng lechon, tumigil lang kayo.